Yung value po ng resistor na pinalit natin is tulad po ng original, no? 0.4 0.4 ohms. Ayan, ayan, no? So, titest natin. Wait. Saksak ko. Ayan, dito tayo sa my mirror. Ayun, labas yung logo ng Sony. Ayun, nagka-display na po yung unit natin. So, titest natin ngayon kung talagang 19 volts ba yung supply na papasok dito sa mic coil natin na natanggal, no? Ayan. So, dito tayo, test natin. 19 volts. Tapos yung kabilang side is 19 volts. So yun, no, isang mapagpalang araw ulit sa inyo lahat mga paps. Hinayin nyo yan mga lods. Mabablog ako. So meron tayong gagawin dito, isang Sony 49 inches, no? Android TV to 0. Ayan, smart TV to, kaya meron na tayong wifi module dyan, no? So ito yung kanyang problema. Nasaksak natin. Tingnan natin yung kanyang indicator dito, no? So pindutin natin yung power niya dito sa may gilid. Ayan. Ilaw yung kulay puti. So it means yan, parang nag-oscillation yung ating system, no? Ayan. Pero hindi po yan magtutuloy-tuloy. So, dapat sana oscillation na to, tapos bumukas yung kanyang picture o kanyang backlight. So ngayon, nagbi-blink yung unit natin. So bilangin natin yung kanyang blink. 1, 2, 3, 4, 5, 6, then stop, then ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So, ibig sabihin yan, pag 6 blink ay backlight problem. So, ito, hindi po, sa tingin ko hindi backlight yung problema niya. Kasi meron itong nakitang problema eh. So, tingnan nyo. Ayan, no? May nawalang parts dito sa ating backlight driver side, no? Dito sa kanyang MOSFET supply ng ating backlight. Supply din ng ating driver. Ayan, no? So, bali, mga 3 beses na siguro natin na-encounter to. Dalawang 32. Hindi, isang 32, isang 40, tapos isang 49 ngayon. Isang 49 inches, no? Ayan, no? Nabiblink pa rin siya. Nabiblink siya kasi kulang yung kanyang, ayan. Kulang po yung, hindi na po nakaabot yung supply niya dito. Yung supply na masusupply dito sa MOSFET, masusupply sa kanyang backlight. Ayan, no? Kasi putol na po siya. Ayan. So, hinanap natin kung saan na ba yung parts na nanggaling dito. So, dito siya. Bunutin ko muna. Ayan. Kaya pala wala akong nahanap dun sa kanyang bandang, sa bandang ilalim. Kasi nabaliktad natin, nagbukas natin eh. Tapos wala ding parang kumukulo dun sa kanyang cover. So, dito pala, dumikit pala yung kanyang parts dito. Tingnan nyo. Ayan, oh. Dumikit siya dito, yun, oh. Parang, tingnan natin. Ayan, oh. Sobrang init. Nahulog siya dito, tapos dumikit siya dahil sa sobrang init niya. Ayan. So, hindi ko pa nakita yung kung anong value nito. Ayan, oh. Ito kalasang mga nangyayari sa mga ganitong model ng Sony. May 32, may 40, meron din ito 49. So mostly dun sa mga nakikita nating repairs, pinapalitan yung buong board. Ito yung buong kanyang power supply board. Yung pagdadaanan ng ating adapter type. Para sa speaker, then yung kanyang audio, kasama na pala yung kanyang audio dito sa maliit na board na to. Tapos yung backlight driver at saka supply na supply na magsusupply dito sa ating main board. Ayan. So, ang gagawin natin nito is gagawa natin to ng paraan kasi wala po tayong spare na ganitong board ng Sony. So, ang ginagawa ko, gagayahin natin yung mga ginagawa natin dun sa previous repair natin na hindi na po natin ibabalik yung coil dito mismo kasi sobrang init nga ng part na to kaya nalulusa yung kanyang hinang kahit tatapalan mo pa to, kahit gagawin natin is kahit na kakapalan mo pa yung kanyang hinang, malulusaw pa rin at mahuhulog ulit at magbabackchop yung unit.
Kasi yung may problema na kasi yung board nito eh. Ito. Pero pwede pa natin to gawa ng paraan. Hindi na lang natin dito ilalagay o ibabalik yung mismong parts dito sa may board sa may kanyang board. Ang gagawin natin is gagawa na lang natin ng paraan. Dito na lang natin ididikit yung coil dito sa kanyang frame or dito sa kanyang body. Ito sa kanyang body, tawag doon. Ito nga dito sa kanyang body para magiging heatsink siya. So kanyang init is dadaloy dito sa buong metal na to. Kasi dito wala po siyang heatsink kaya yung init niya sinarili niya kaya nalulusaw yung kanyang hinang. So ito yung mga kadalasang ginagawa natin kaysa doon sa papalitan natin ng buong board, no. Medyo mahal din to eh. Tapos hindi ko pa alam kung mayroon bang available nito. So try lang natin yung ganung mga paraan, no, para iwas tayo na makabili ng bagong board. So dito lang siguro natin idikit yung parts na yon, kukunin pa natin yan. Tsaka magwa-wiring na lang tayo papunta dito. So tingnan natin kung anong resulta kung hindi pa siya malalaglag ulit or tatagal ba yung gagawin natin, no? So tatanggalin ko muna yon tapos mag-rewiring tayo at didikit natin dito. So ito, no, continue po tayo. Bali yung ginawa natin mga paps is, ito yung kanyang original eh. So ang ginawa natin is dinikit natin siya, hindi pa tong isa, dinikit natin to, yung kanyang original. Tapos ayan yung wiring natin, ayan. So nakadikit to. Mga 3 minuto lang is nataka ako kung bakit bumalik siya ng 6 blink. Yun pala is natanggal yung hinang. Natanggal yung hinang dahil sa sobrang init talaga ng coil na to. Bali yung value pala nito, kung coil resistor man to, nung chinik natin kasi na-erase na kasi yung kanya yung number niya. Nasa 4 ohms. Hindi pala 0.4. 0.4 ohms yung reading. So kita natin. Saan ba? Ayan. So may tester tayo. Ayan. So, para masiguro natin, makita nyo na kung ano yung value. Bali, itong supply na to, is ito yung dadaanan pala sa may 19 volt supply natin galing sa may adapter, no? Eto, dadaan siya dito. Ayan. Tapos ito, parang masisilbi lang siyang coil, no? Para makadaan yung 19.5 volts. So, ito, test. Din na yung tester, no? Ayan. So, ito, test natin. So, tingnan nyo, yung reading is nasa 0.4 ohms. Ayan. Tapos yung, 0.4 ohms. Tapos yung ipinalit natin, medyo malaki lang siya. Pero yung reading niya, wait. Ayan. 0.4 ohms rin. So, tulad lang, pareha lang sila dun sa may original. Pero bakit? Kapag ito yung idinikit natin nito, natatanggal yung sobrang init. Kinakapa ko nga kanina eh. Hanggang dito, maabot yung init o dito banda, maabot yung init niya. Tapos hindi mo mahawakan yung coil na to, yung coil na to hindi mo mahawakan. Tapos yun nga, natatanggal yung hinang niya. So it means yan, sobrang init talaga. So yung ginawa ko, siguro may problema na tong, yung coil na to. It's either yung coil na to, yung kanyang board mismo. So yung ginawa ko is, manap ako ng kapareho ng value, 4 ohms, pero medyo malaki siya. Sana yung pinagkukunan natin? Wait, ito pala. Ito yung pinagkukunan natin, no? Board ng Sharp. So, dito siya banda kinuha natin. Dito, ayan. Parang supply din siya sa backlight. Tingin niya ako nagkakamali. Hindi pala. Ayun nga, supply ng backlight siguro to. Yun yung coil dito. Kinuha natin kasi 4 ohms yung reading niya. Then yung number ng kanyang coil sa may taas is 0.470. So kung tinitest natin ng tester is 0.4 ohms yung makukuha nating reading. So yun yung ginamit natin dito. Yun yung ginamit natin dito. Bali yun yung pinalit natin, idinikit natin dito sa kanyang frame, dito sa kanyang body. Kanyang body ground. So nung chinek natin is pinatagal natin ng mga 15 minutes. Is hindi po siya masyadong mainit, tapos nakakapa mo yung kanyang resistor na to. Nakakapa mo to. Kanina di tulad nung nitong original hindi mo siya makakapa, no? Ayan. So talagang siguro may problema to. So ito test natin. Ayan. Ayan
Tingnan natin kung gagana ba yung, ayun o, bumukas na yung backlight niya. Kasi, nakadaan na yung 19 volts na magsusupply para sa backlight. Ayan. Ayan o. So ito, bumukas na yung backlight niya. So may picture na po yan. Ayan o. Naka HDMI input tayo eh. Yun yung input ng mayari. Yun yung gamit niya. HDMI 2. Ayan o. Kita nyo naman. Labas na yung kanyang picture. So, yung kinakapa ko to, hindi na po siya masyadong mainit dito. Yung normal lang yung init. Pati dito sa may mismong pinaglagyan niya, nung nakabit natin yung original ito, sobrang init. Hanggang ito, maski ito, at saka yung kanyang jumperan natin ng wire dyan, dun sa kanyang lalagyan sana, sobrang init. So ngayon, pinalitan natin ito, tinis natin mga 15 minutes, so normal naman yung kanyang init. So, therefore I conclude, so yung na-prove natin na ito yung problema. Kasi ano man namang pinagkaiba nila, simple sila ng value. Yung pinagkaiba lang siguro is yung laki. Ayan o, medyo malaki kasi itong pinalit natin. Ayan o, medyo malaki siya kaysa dito. So, okay na po siya. Normal na po siya. Hindi na po siya masyadong mainit. So, yun lang. Dapat pala, siguro, kaya pala natanggal to. Siguro yung may problema na yung winding or yung loob nito. Pero kung tinitest mo naman na siya ng tester is 4 ohms naman yung makukuha nating reading, no? So, yun lang. Baka maka-encounter kayo nito. Pag ito natanggal, may problema na pala to, kaya papalitan nyo na lang. Kasi nung pinalitan natin is nag-normal naman siya. Yan, no? So, patatagalin natin. Anong oras ngayon? Nasa mga, hindi ko makita, 11:24. So, balik tayo mga 11:45. Titingnan natin kung para matest natin na matagal. Kasi ito, hindi po to, mga napakatagal lang nito is nasa mga 2 to 3 minutes. Then, natanggal yung hinang niya. Kusa na lang siyang magtatanggal, no? Parang makukulo, parang yung init niya is parang iron kasi natatanggal yung hinang eh. Ayan. Din ito, titest natin yan. Naka-under yan hanggang ngayon. Ayan, bumukas yung backlight. So, balik tayo mga kung hindi man 11:45 is 12 noon. Balik tayo, no? So, ipopost lang muna natin to para ma-test natin ng maayos. So, ito na, balik tayo, no? So, anong oras na ngayon? Inabot tayo ng 12 noon. Almost 12 noon na kasi merong may customer po tayo in-entertain. May nirelease po tayong unit. So, bala ko sana mga 45 pero medyo natagalan tayo. So, buti na rin natagalan tayo para ma-test talaga natin ng maayos yung unit natin. So, almost 12 na. So, ito, gumana pa rin yung unit natin. Ayan. So, mga almost 30 minutes po yung pagtitest natin. Ayan. And buo pa rin yung unit natin ito. Yung kanina, yung original, ito, dito napakainit para mapasok na yung kamay mo. Pero ngayon, napalitan natin, ayun o. Yan na. Normal na po yung kanyang init. So, bala ko sana na ito, ilagay ko na lang dun. Kasi hindi naman normal naman yung kanyang init, no? Pero, ayun naka-intact na yan. Nalagyan na rin natin ng glue dun sa may gilid niya para kakapit na rin. At dinikit na rin natin ng glue yung kanyang uluhan para didikit sa frame natin ito sa may ground. So, yun na lang siguro. Ito na lang siguro para kung sakaling masira to, hindi po siya mawala. Kasi meron tayong nilagay na wire. So, dito na lang yan kasi ano tawag doon? Kasi nagawa na, sit up na rin natin yan. So, yan na lang. So, at least na hindi na po matatanggal yung kanyang hinang dahil normal na po yung kanyang init. Ayan. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, no? Ayan, no? So, buo po siya. Mga almost 30 minutes plus na po yung pag-test natin. So, okay na po yung unit natin. And maraming salamat nga pala sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always. And this is your service, Ryan Crosset Tech. See you in our next video. Bye-bye.